pag-uusapan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Okay, ipatuloy po natin ang ating live consultation. Palagi ko naisip yung online consultation na hindi talaga tayo pabor sa online consultation. Kahit nung COVID po hindi po kami nag-online consultation. Naka-face-to-face consultation po kami. Kahit hindi po ako nagpapabakuna, yung mga kasama ko dito. At nagpa-face mask lang po kami at saka face shield. At sa awa ng Diyos, hindi po kami na COVID ng isa sa amin dito. Kahit hindi ko na mabilang yung mga pasyente namin na nagkaroon na meron COVID nung pumunta sila dito. Hindi ko na talaga mabilang. Yung iba dyan dumiretso na sa ospital. Okay, at nabakunahan na yun sila, pero namatay pa rin sila sa ospital. Biro ninyo, nabakuna sa COVID, na COVID pa sila, at na serious pa sila sa ospital, at namatay pa. Okay, so anyway, ipatuloy po natin yung ating dito? Live consultation. Ano ba yan? Naisip ko naman yung online. At saka isa pa, para sa akin huwag kayo magalit sa akin. Bawal talaga ang online consultation kasi, yun nga tinuruan kami sa eskwelahan pa at patuloy yung pagturo sa amin sa training na kailangan harapin natin yung pasyente hindi sa screen sa cellphone or sa laptop para kausapin ng maayos at bukod dyan examinin, pakinggan natin yung baga at saka yung puso at saka kunan ng blood pressure etc. Na hindi naman natin magawa yan pag online. Kaya talagang bawal po sa akin yung pag-online. Hindi lang po mali, kundi hindi po ethical. Okay? Bilang isang matinong doktor. Okay, so anyway, nasa harap ko po ang isang pasyente na parang babae. Mahaba kasing buhok. Ilang taon na po kayo? 72. 72. Misis po ninyo. So ano po problema niya? Ubo, Dok. Ubo. Ilan araw na po yung ubo ninyo? 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks Yeah. pa. So pag 2 weeks, hindi pa siguro TB. Kasi pag TB, kadalasan more than 2 months. No? Okay. At saka narinig ko po yung ubo niya parang malaman na no? Sa Bisaya, paka. Okay? So usually pag TB, sa unang 2 buwan, wala pa yung plema. No? Kasi tumitigas pa po yung baga ng pasyente kung TB. After 2 months, tsaka na sila nagkaroon ng plema kasi patuloy ng kinain ang baga sa mikrobyo. Kaya nagkakaroon sila ng butas or cavities. Sa loob ng butas or cavities, doon po maraming plema. Kaya tuwing inuubo sila, okay, pag sumobra na po ng 2 months, dahil hindi po sila nagpagamot kagad ng TB, tuwing inuubo sila, after 2 months, may plema na. Sa kanya po, wala. 2 weeks pa lang, maplema na. Okay. Nagsisigarilyo po kayo. Tapos nagtanong po sa akin na, sinabihan pala ako na pag itigil daw niyang paninigarilyo, mamamatay daw siya. Kaya sabi ko, mas mabuti, ituloy na lang ninyo para wala na pong problema si Mrs. Tama po ba, Mrs.? Yes, Dok. Naku, may iba na siguro si Mrs. kung ganito. Okay? Next time, Wala, Dok. pag maghanap ka na namang iba Mrs., bahala na pangit. Basta, wag lang magsigarilyo. Ito naman, lugi kayo nito naninigarilyo Joke lang Pero hindi It's so funny. Pero hindi ako nagsabi na pangit po kayo Okay? Hindi naman kita ipapakita dito sa screen natin Okay? Anyway, tigilan na po yung paninigarilyo ninyo Kasi wala kayong makukuha sa sigarilyo Okay? At saka marami rin nagtanong sa akin na, Dok, pwede ba itigil ka agad yung paninigarilyo? Sabi ko, syempre kailangan itigil ka agad. Wala naman pong masamang effect sa katawan. Okay? Hindi na
masisira yung katawan mo the moment na magtigil kayo sa paninigarilyo. Pero meron kayong mararamdaman na hindi na normal. Para bang hindi kayo kumbaga katulad ng dati. Kasi ang nicotine sa sigarilyo, stimulant po yan, stimulant. Kaya pag naninigarilyo ang isang tao, para bang alerto masyado, ha? Kumbaga, kung sa drugs pa yan, high na masyado, pero hindi naman mahahay yung mga naninigarilyo, pero parang ganon, alerto. Kaya pag tinigil nila bigla yung sigarilyo, matamlay po sila. Kaya palagi ko in-advise mga pasyente natin na pwede kayo magkape. Kasi ang caffeine sa kape, stimulant po yan. So habang wala na kayong nicotine sa katawan, ang caffeine po sa kape ang magpapasigla po sa inyo. Walang limit po yung kape. Kahit 5 tasa, 7 tasa, basta wala kayong mararamdaman sa kape. Kasi sa kape naman, okay, walang limit. Basta wala kayong nararamdaman. Pero pag unang pa lang, tasa pa lang, medyo sumikip na yung dibdib ninyo. Wag na yung ituloy yung kape ninyo. Pero pag wala kayong nararamdaman, kahit 5 tasa, 7 tasa sa isang araw, pwede po sa inyo yan. Okay, kaya sinabihan ko rin ito na pag hindi siya magtigil, kailangan mag-andam. Bisaya andam. Ano yung Tagalog sa andam? Mag-prepare. English naman yan, madam. Maghanda. Humanda siya. Okay? 3 ang i-prepare niya. 3 ang ihahanda niya. Sa Bisaya para iyang andamon. Ano yung 3? Sabi ko nga sa kanya, number 1. Andamon niya yung lungon. Ano yung lungon sa Tagalog? Bangkay? Ataul. Yan. Number 1 yan. Number 2, andamon niya ang yang yuta or lote kung saan siya ilibing. Pangatlo, andamon niya ang pagsulod sa impyerno. Humanda siya sa pagpasok sa impyerno. 78 na kayo o 72. 72 na pa, 72 na po kayo hindi pa kayo natakot na papasok na kayo sa impyerno kung hindi kayo magtigil. So anyway, anong kulay po yung plema niya? Yellow na, dilaw. Okay. May lagnat po siya? Oo. Meron na. Okay. So, lumalala po yung ubo niya sa nakalipas na ilang araw. Lumalala na. May amoy langsa po pag ubo ninyo. May amoy langsa? May amoy langsa na. Okay. So, ano po na-try ninyo ng gamot sa bahay? Meron po ba? Baka lagundi na naman. Kanang Lolamedios. Lolamedios. Okay. Kanang Lemonadios. Okay. So, anyway, sa kwento pa lang niya, parang may pulmonya na po siya. Kasi number 1, may lagnat siya. Kasi pag bronchitis, kadalasan walang lagnat. Pero infection pa rin ang bronchitis. Kailangan ng antibiotic. Pag pulmonya, may lagnat. Pangalawa, hindi po ito TB kasi 2 linggo pa lang ubo niya no? May plema na siya kaagad. So mukhang ito TB. Okay, pangatlo, sabi po niya, lumalala po yung ubo niya. Ito yung tatak ng infeksyon, no? Yung bacterial infection katulad ng pulmonya. Pang-apat, may amoy langsa na or amoy taya tuwing inuubo po siya, no? Okay? So, anyway, at saka pang-5, dilaw na po yung plema niya. Okay? So, examinin ko po siya, no? Pero kung talagang pneumonia or bronchitis, kadalasan ang binibigay po natin ay ciprofloxacin 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days para sa mikrobyo. Sa ubo naman, salbutamol 2 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days rin. Kung may sipon, kaya pati ng lalamunan, pwede siya uminom ng Nasacera CPM or Nasatap or Simdex tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. Pero syempre, kailangan itigil na po niya yung paninigarilyo niya. Sinabihan ko nga siya kung hindi siya magtigil sa paninigarilyo, huwag na siyang uminom ng gamot.
Okay? So, anyway, maraming salamat po. Tawag.